sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares. Bilis na oras. Alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sa wakas, abay pinirmahan na po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang budget for 2026. Magkano nga ba? 6.7 trillion pesos, Congressman Egay Erice. Ha? At ang sabi ng Pangulong Marcos, taliwas sa sinasabi ng kanyang manang, si Senator Amy Marcos, ito daw po ay pork-free. Ayan, hindi giniling budget na punong-puno daw ng pork. Ayan. At maganda naman, Mr. President, at meron kayong binito, ha? Ayan, magkano nga ba yung binito dun sa ilang items ba yun, ha? Dun sa 10 items ay 7 yung binito ng presidente kaugnay sa mga unprogram appropriations o unprogram items. So nga naman yung mga unprogram dapat hindi na nilalagyan ng budget yan, Mr. President, ha? Kaya nga pinapaharap yung mga cabinet secretary sa budget hearing para isubmit yung kanilang capex, ayan, yung kanilang pondo, ayan. Kung hindi sila nag-assignment, di sorry sila. Ayan. So anyway, sana nga po ay magamit sa tama, Mr. President. At sana po ay hindi po manakaw na naman. Ayan. Sana po ay mapunta sa maganda. Ayan. Ang pondo ng bayan, ang taxpayers money. Damdaming Bayan. Pero itong si Congressman Egay Erice ay ku-questionin daw po sa Supreme Court, ha? Ang national budget. Bakit ano bang nakita mong pangit dito? Unconstitutional, illegal, Congressman Egay Erice. Ayan. Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, mayaman. Ayan. Mayaman ang Pilipinas. At sabi nga, ha, na isang kaibigan nating abogado, Orlando D, ha? Ayan, hindi ka mag-anak na Speaker Boji D, ha? Ang sabi niya, mayaman ang Pilipinas, mayaman tayo sa mga magnanakaw. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas.
before Christmas, makukulong na sila. Nagkakalimutan na po makuyang mga ateng. Abay, anong petsa na ba? Asa isa na ngayon, ha? Abay, baka naman hintayin pa ang Chinese New Year. Ay, nako, buhay-buhay. Nasa na mga big fish. Ayan. Sabi ni, good morning, Attorney Ferdinand Topacio, ha? Kumusta ka ni Bossing Michael is my guy, ha? Meron naman daw ipinakulong ang presidente. Ayan. Meron naman ipinakulong. Hindi nga lang malaking isda. Ayan. General. Ayan. Retired general. Ayan si General Romeo Pokis, si Boylaya. Ayan. Lumayan na rin po kahapon si Gerald Pokis matapos salubungin ng mga arresting officers ng CIDG sa NAIA. Abay, nagpiyansa ng 48,000 pesos. Pero bago yan, mahuyang mga ateng, abay, pag-usapan nga natin. Itong budget, abay, ang pinakamalaking pondo po, mahabigan, ay siyempre napunta sa edukasyon. Magkano nga ba yung budget ng education? Akin na nga yung item, Malu, ha? Ayan, Dono Pobre. Ayan, ayan yung mga items ng mga pangalawa ay ang Department of Health, Congressman Egay, ha? Sana po ay hindi mawaldas ang pera naman ng DOH. Sana yung mga bilyones na pondo ng DOH ay hindi pambili ng mga pa-expired na mga gamot. Secretary Teodoro, ayan. At sana po yung bilyones na pondo ng DOH ay makabili na po ng wheelchair. Ayan, dyan sa East Avenue Medical Center, sa Rizal Medical Center. Ayan, hindi po monoblock, ha? Ayan, mantakin po yung mga yung pasyente nakaupo sa monoblock, ha? Hawak-hawak pa, wala man lang sabitan nung dextrose. Tinamaan na magaling, ha? Noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Abay, alamin natin kay Congressman Egay Erice ng Caloocan. Abay, alamin nga natin kung bakit niya kukwestiyonin sa Supreme Court ang pinirmahang national budget kahapon ng Pangulo. Congressman Egay, magandang umaga po sa inyo. Congressman. Lakay, good morning. Yes, sir. Ayan. Abay, bakit nyo, ano ba ang nakita ninyo? May mga illegal ba, unconstitutional sa pinirmahang budget? Bakit nyo kukwestiyonin sa Supreme Court? Alam mo, yung 2026 national budget, kumpara sa napakakurap na 2023, 2024 at 2025 GAA ay mas maayos. Yan ay sa dahilan na may mas malakas tayong minority both in the House at in the Senate. Nabantayan talagang mabuti. At dahil dito na nga sa kontrobersiya ng flood control, ay talagang nabantayan ng mga mamamayan. Pero ang tigas talaga ng ulo. Inilagyan pa rin ng unprogrammed appropriations, di ba? At di ka ba kontento doon, Congressman? Binito lang nga para talaga matuldukan to. Questionin na natin sa court yung constitutionality. Nako, kung Egay, putol-putol ang Nawala. Ayan. Yan. Ayan, go. Ayan, napindot mo yata yung mute, eh. Ayan, okay. Yung questionin natin, yung constitutionality. Yung constitutionality ng unprogrammed appropriation, yun yung ating idudulog sa Korte Suprema. Alam mo, nung 2024 at 2025, yan yung pinagmulan ng napakalaking korupsyon. Alam mo, dapat yung nung 2024 at 2025, may 399 billion na dapat sana ay equity ng national government sa mga flagship programs. Dapat yan nasa program funds. Ang ginawa ng Kongreso no 19 Congress, inilipat yan sa unprogram funds. At pinalitan ito ng mga
flood control, mga maanumalyang proyekto, mga streetlights, mga cat's eye, ayan. So Rock nanakaw netting. lang yan, nanakaw Aha. lang yan. Ano ang naging epekto? Dahil yung unprogrammed funds, wala namang katapat na pondo yan eh. Yan ay pangako pa lang. Kung magkakapondo, mapopondoan. Pag hindi, wala. Di ba? So na-delay yung pagbabayad natin ng equity natin sa mga foreign assisted. Dahil na-delay, ano nangyari? Yung 2028 na target para doon sa ating subway, Ayan, na-delay. subway. Magiging 2032 na. Aha. Yung PNR Elevated Railway na dapat matapos ng 2029, 2032 na rin. Dahil sa delay na yan, nawalan tayo ng opportunity lost. Pero mabigat ito. Sa dalawang proyekto na yan, marami tayong babayarang commitment penalties, commitment fees. At dahil na-delay, tataas yung presyo ng materyales at ng labor. Kaya ang tansya ng Department of Transportation, tataas ang presyo nitong dalawang proyekto na ito by about 20%. Nako, patay tayo dyan. Ayan, dahil sa kapabayaan natin, may penalty pa tayo ngayon. Ngayon, nilagyan na naman. 97 billion yung inilagay for equity sa mga foreign assisted projects. Imagine 300 billion plus. Eh di sana tapos na lahat ng mga kakulangan sa eskwelahan kung hindi nasayang yan. Sana ang daming mga pabahay na nagawa ng gobyerno para dyan. Kaya nga, sabi ko, panahon na, maski si Justice Hernando, sinabi niya sa kanyang desisyon, separate opinion, sa PhilHealth, sabi niya, all forms of unprogrammed funds are unconstitutional. Meron na palang, yan ba Supreme Court Magharap rule? na lang sa, I'm doing a service to sa Congressman, PhilHealth, yung separate opinion ng isang maestrado. Sinabi niya. so may Supreme So, idadulog na natin para ngayon, for this year or next years, merong maliwanag na guidance sa Supreme Court pagdating sa unprogrammed appropriations dahil nagagamit ito sa mali. may jurisprudence na ba Congressman Egay na na Hindi, separate opinion ng separate isang opinion. maestrado sa Ayun. PhilHealth. So, separate opinion, hindi naman kasi yun ang issue. Ang issue yung PhilHealth. Opo. Pero sinabi niya dahil yung nasa unprogrammed appropriations yan, unconstitutional. Isang maestrado. So ngayon, following his opinion, at meron namang na pinirmahan na ng presidente, may 3 items pa rin dun sa unprogrammed appropriation, questioning ko na para matuldukan na to. Once Ayan. and for all. Congressman Egay, ikaw matagal. Alam mo, Lakay, tingnan mo. Opo. Yung budget natin, 6.7 trillion mahigit. Okay. 5.1 trillion lang dito yung makukuha sa target revenue. So, ibig sabihin, may kakulangan na 1.6 trillion mahigit. Yun na yan ay uutangin pa lang. Uutangin na yan. Tapos maglalagay pa ng 150 billion na wala pa rin pagkukunan. Di ba? Ibig sabihin. Ngayon, humihina ba yung ekonomiya? Di ba? 4% noong third quarter, 3.8% noong last quarter. Ang forecast for the first quarter because of the lack of public spending, mga 3% yung ating GDP. Ano ibig sabihin nun? Di hihina ekonomiya, lalong bababa yung koleksyon. At Baka saka, yung 5.1 trillion na target, kulangin pa. Saan kukuha ang gobyerno? Utang. At pangalawa, utang na loob, meron na mga bubwit sa Department of Finance. Sila ng mga asset na ibibenta. Hala, So, Pilipino. anong mga assets ang ibebenta, Kong Egay? Asan ka, Kong Egay? Yes. Ayan. Anong sabi ng bubit mo? Yes. Anong sabi ng bubit mo? Ano ang mga ibebentang government properties para madagdagan ng pondo ng gobyerno, pambayad ng utang? Kaya hinahanap nila ngayon yung mga basta ang kanilang ang direksyon ng gobyerno magbenta ng assets para may pondo. Okay, Congressman, again, nabanggit mo yung uutang na naman tayo para matustusan, maging sapat ang 6.7 trillion budget.
Una-una, ilang percent po ba sa budget natin sa 6.7 trillion ang pambayad ng utang? Debt servicing, ika nga, Congressman. Ilang percent? Malaki na eh. I am not Wow. sure now kasi wala sa akin yung figures. Ayoko naman I think it's more than 20 or maybe 20%. Ganyan. Mga ganyan. Oo. So, ano nga mangyayari sa atin yan? So, balikan ko yung bakit magbebenta ng assets ang gobyerno? Di ba nagbenta na tayo ng mga gold from Central Bank? Pero yan yung naririnig ko na magiging policy na magbebenta para ibig sabihin ay may pagkukunan ng pondo. Okay. Kasi talagang sa tingin ko, hihina yung ekonomiya. Pag hina ng ekonomiya, hihina yung koleksyon Ayan. ng revenues. Congressman Egay, isa pa po sa mga significant issues dito sa... Pero babantayan natin yan. Ayan. Mabantayan natin yan sa Kongreso. Congressman Egay, ayan, ano masabi mo naman doon? May maganda naman daw ginawa ang administrasyon dito sa budget dahil hindi napapayagan po na magkaroon ng political patronage. Yung mga congressman hindi na magbibigay ng ayuda sa mga constituents na nagagamit sa politika. Ayan, dapat daw po ay direkta na mula sa executive. Sa gobyerno, hindi na dadaan sa mga Kasi politiko. inabuso nila ng administrasyon niya noong nakaraan. Eleksyon, ginamit. Kaya dati wala namang problema yan. Siyempre, yung mga politiko, may binoboto yan. Pagka sa panahon ng kagipitan, walang malapitan yung mga yung mga ayuda na gamit sa pangampanya. Ayan, sa bagay, taga-administrasyon din yata yung mga nagsimula niyan. Kasi sa admin din na galing yung mga pondo sa mga ayuda, MAIX, AIX, tupad at kung ano-ano pa. Ayan, naputol yata si Kong Egay. Kong, andyan ka pa? Ba't nawala na may tatong na yung pasana ako sa kanya Ayan, Kong Egay, ayan, isa pa, wala bang yung tipong oversight committee ba sa paggastos ng pondo ng Malu? Naputol si Kong Egay, ayan, na-traffic yata sa monumento, ayan, tingnan mo nga, ayan, so anyway, yan po mahabigan, kailan mo ipa-file yung petition sa Supreme Court pag-question sa unprograma items ng national budget. Okay na? Sige, wala na ba? Anyari, ha? Okay na. Ayan, naputol. Ayan, ba't mo pinutol? Ayan, anyway, si Congressman Egay Erice ng Caloocan po, mahibigan. So, hintayin natin. Humina ang internet. Internet natin ni Congressman Egay. Ayan. Mahina. Ayan. Sige. Kung wala na ba talaga, ha? Di tawagan natin bukas uli. So, ayan, Congressman Egay, ayan, so kailan nyo i-file itong, ayan, so kailan nyo i-file itong petition niya sa Supreme Court, pag-question dito sa unprogram items? Hopefully bukas. Bukas, ayan. Okay. Congressman Egay, isa na lang, ayan, ano na ang nangyari? Ba't tahimik yata ang Kongreso, ang Senado dito sa paghahabol sa mga nagnakaw ng bilyones? Bakit nagkakalimutan na yata? Wala na ba kayo investigasyon sa Kongreso? Wala na. Kaya bakit? Natin yung Senate Blue Ribbon magkukundi na kasi yun na lang, pag-asa natin yung ICI, double dead na. Yung Quadcom, nawala lang si Congressman Akop, tumigil na ba ang Quadcom? Di ba dapat imbestigahan ang mga itong mga anomalya sa bilyones na flood control project?
Oo nga, trilyones, hindi na bilyones, trilyones. Trilyones pa pala. Ayan. So, ganun na lang. Wala nang investigasyon. ICI, wala na. Isa na lang natira. Ang nakikita ko dyan kasi, pag may mga tinatapaan na malalapit sa mga makapangyarihan, biglang nahihinto yung mga Ganun ba? investigasyon. So, Kaya nasa taong bayan na yan, na dapat na, kung hindi, talagang walang mangyayari sa ating bayan. paano pa po? Ba sa taong bayan, yung mga nagpuprotesta, inaaresto pagdating sa airport. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Naman sila na on the part of the minority, tuloy-tuloy ang aming pagbabantay. Sige, bantayan na lang natin. Kaya lang, kayo mga nasa Kongreso, kayo rin po ang tinitingnan ng taong bayan. Kumbaga, dapat kayo ang nangunguna dyan dahil mahirap na manguna ang taong bayan na mga pipitsugin dyan. Maski rin Kaya naman, talaga naman ginagawa namin lahat. Mga magagawa namin para magbantay at masasabi naman namin kahit pa paano, kumpara sa mga nakaraang Kongreso, mas aktibo ngayon yung minority na bantayan namin yung 2020 budget. Medyo nga lang naisingit pa yung program pa, appropriations, pero kung-questionin natin sa Korte Suprema. Yun, magpapatuloy naman yan, bubukas ng Kongreso sa January 26, tuloy-tuloy ang laban. Okay, Congressman Ege, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Sana'y mabantayan ang paggasto sa ating budget. Thank you and good morning. Salamat, Lakay. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Mga kaibigan, Congressman Ege Erisa ng Caloocan City. Daming bayan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Nakon, dami pa niyan, ha, Mr. President? Saan na? Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Babalikan natin ang iba pang mga issues. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Kumusta ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Ano ba ang schedule niya ngayong araw ng Martes? Ngayong napirmahan na ang budget for 2026. Ayan, ang sarap niyan, Kong. Ayan, ilagay mo lang sa ref yan, ha? Standby! Ang ating ninong ng bayan, ang mainam sa ninong ng bayan, mahabigan kahit na tapos na po ang Pasko, kahit na wala pang napapakulong na malaking isda, abay tuloy ang pamimigay na aginaldo at siya ay nasa balik-balik Sampaloc, Manila ang ating ninong ng bayan. Hindi naubusan. Maraming salamat nga pala sa aming mga sponsors. Advertisers, thank you very much. At ang ating word of the day ay retention. Retention ng pork. Standby, Sherwin Alfaro. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Standby, Raymond. Standby, Raymond at Paz mula sa Senado. Ano ang latest sa Senate? Standby man ang Milky mula sa Kamara de Representantes. Ayan, ang sasaya ng ang gaganda ng mga ngiti ng mga senador natin, ng mga congressmen na nakatingin sa ating Pangulong Marcos habang pinipirmahan po kahapon ang national budget, ha? Sana po hindi manakaw ang mga iyan. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Colonel Leo Batan. Mr. Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo.
Kaya mga kuyang mga ating yung mga nagsabi na magsosoli daw ng pera. Ayan. Abay, sana makita tayo ng mga magsosoli ng pera sa gobyerno na ninakaw, ha? Sana ilagay din sa maleta, ha? At sana sa maletang Rimowa. Nasaan na mga yon? Nagkalimutan na, Mr. President. Daming bayan. Oras, Sister L. Bagal-bagal mo kasi. Yan. Ng kape. It's 8. Nagmamarcha-marcha ka pa dyan. It's 8:44. It's 8:49. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good Ayan. morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Tuesday pa lang pala. Bakit? Akala ko magsusweldo na ulit. Wala pa, next week pa pala. Pero Diyos maraming naagay sa gabas ng mga kababayan ko sa Bicol at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, Lakay. O bakit ka natigilan? Gusto ko yung flower mo. Ayan, Ay, yung aking red rose. Oh. Ano to, Lakay? BBM Sara to. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, sandali lamang Nino ng Bayan mula sa Balik-Balik Sampaloc, Manila. Abay, report muna mula sa Malacanang. Abay, ang Pangulong Bongbong Marcos. Aba, may marching order, Sister L. Ano ang kanyang marching order, Lakay? Inatasan ang ahensya ng pamahalaan na maging masinop sa paggastos ng pondo. Naku, Abay, dapat lang. Oo. Naku, Diyos ko Lord naman. At pwede ba unahin mo yung ikalawang pinakamalaki ang budget, Mr. President? Ang Department of Health, ang aking favorite. Oo, yan ang isa sa pinaka-paborito mong ahensya ng gobyerno, Lakay. Diba, Dr. Minggita, ayan. Special mention mo Dr. Tony lagi Liachon, ayan. Tsaka ang secretary niyan, paborito mo rin. Ay, siyempre. Diba? Oo. Yung, ngayon ako nakarinig ng Secretary ng Department of Health na ang Land Cruiser ay naka-bulletproof. Lakaya, pinangalanan mo na ha. Akala ko ba nung nakaraan, binububit-bubit Ganun mo ba lang. yan? Bakit mo naman pinangalanan? Totoo. Sa bagay, wala naman doon sa mga doon. Ay, oo nga Tsaka, pakaparan na kasi, hindi na ha? Ayan. Grabe naman. Kita mo, ayaw tuloy magpa-interview na sa atin. Pati tuloy yung kababayan mo ayaw na. Ayan, si Domingo. Ayan, Ikaw Lakay, hindi tuloy kami makapag-set ng interview. Ganun ba yun? Nahihirapan tuloy kami. Ayusin kasi yung pamalakad sa DOH. Ayan. Huwag kung saan winawaldas yung pera ng bayan. Tsaka Lakay yung... pinambibiyay sa Switzerland kasama buong departamento. Tsaka Lakay yung problema pa rin natin sa health system natin. Sana ay matugunan. Kasi kapag kaya natugunan, malamang sa malamang araw-araw pupurihin natin yan dito sa programa. Sinabi mo. Ayan, sana hindi na bibili ng mga overpriced na mga gamot. Hindi na yung pa-expire. Ayan. Saklap nun, At Lakay. sana ay makabili na ng wheelchair at mga hospital beds. Hindi ka na makita ng matandang pasyente sa East Avenue Medical Center. Diyan sa may Rizal Medical Center na naka-monoblock, hawak-hawak pa yung dextrose. O kaya yung nagbe-bed share, Bed Lakay. sharing, ayan. Paano kung yung sakit nung isa ay medyo kumbaga sensitive, hindi pwedeng ma-expose sa mga virus, di ba? Mas lalong magiging komplikado. Tapos bubula-bulahin pa ang First Lady. Ayan. Ma'am, may magandang mga mobile clinic. Papogi daw. Ayan tuloy, yung papoging programa sa kabila. Ayan. Ayun, ano naman yun? 98 million, ho? Diyos ko. Narinig ba yun? Kung dito ba sa DCRS, presyong Ilocano rito Buy one, take one? Hindi mo buy one, take one. Pero syempre, pero grabe yan, Lakay. 98 Hindi ko million. alam yun. Hindi mo alam yun? Hindi ko alam yun. Kaya ayaw magpa-interview sa atin kasi may programa daw sa kabila. Pogi na raw sila sa kabila. Ayan.
parang tayo naman lakay kapag ka mayroon ditong nagpo-programa, wala naman tayong exclusivity nga, doon sa mga nagpo-programa. Kasi kung ano tinatanong natin sa kanila. Yun lang pala talaga yung totoong reason. Kasi ikaw, dami mong tanong. Bakit ka ba tanong ng tanong? Oo ka na lang daw kasi. Ay, ganun ba yun? Maraming gusto ipatanong natin yung mga bubit natin ha? Lalo yung mga nasa procurement. Ayan, Hindi tsaka lakay, importante na yung transparency sa mga kababayan natin. Tama ka. Ayan, pasensya ka na let. Madaldal kami ha? Ayan, sana nga ay may oversight committee bawat ahensya. Nakatakot ang COA makakuha ko minsan Mamaya, ayan. Ito nga pala. Hindi naman nakakatakot. Matakot ka kung may tinatago ka. Ayan. Yun lang yun. Katulad no, mamaya special na balita natin na Sister L. Wow, para exciting yun Yes, isang mayor, Sister L. Abay, inaudit ng COA. Ayan. Overpriced ang mga project, ha? Paggawa ng palengke. Ayan, public market, Sister L. Public market. Ang sabi ng Commission on Audit, overpriced ito, ha? Overpriced ng 22 million. Mayor, isoli mo ito. Ayan, pinapasuli yung 22 Ibalik mo. million. Kakasuhan ka namin. Mamaya babalikan natin. Mga ganyan ang kailangan natin, ha? Para nababantay, hindi nagsasamantala ang ilan natin mga opisyal na tiwali. Arrest number 14, let Narciso please come in. Paano babantayan? Mahirap naman yung order lang ang presidente. Ang bait-bait ng presidente. Ayan. Ala namang nakukutusan man lang. Pakutos nga isa lang, makabawi-bawi man lang. Makutusan man lang, pwede na. Ayan. Baka biglang matauhan. Ayan. Arrest number 14, let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang implementasyon ng nilagdaang 2026 national budget ay tunay na magsisilbi sa taong bayan. Kaya naman inatasan ito ang mga ahensya ng pamahalaan na maging masinop sa paggastos ng pondo. Iginiit nito na dapat ay naaayon sa batas ang paggugol. Ibig sabihin, kailangang sundin ang mga kondisyon, probisyon, polisiya at mga patakaran sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat gawing oportunidad ang maayos na budget execution para maisulong ang kinakailangang mga reforma sa pamamahala bilang paraan na rin para maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno, mapalakas ang pananagutan at makapaghatid ng tapat at epektibong serbisyo sa mga Pilipino. Lakay? Ganun lang. Dapat Secretary Ralph Recto, ha? Ayan. Dapat gagawa kayo ng mga tipong internal memo ba? Ayan, sa mga ahensya ng gobyerno na dapat may magbabantay. Ito, ha? Ayan. At saka siguro, Mr. President, ayan, Secretary Ralph Recto, ha? Abay, pwede ba gawin pwede bang gawin yung New Year's resolution? Tinuruan. Unsolicited advice na naman ito, Miss Let. Sino ka ba? Magaling ka pa sa akin. Sino ba you? Ayan. Meron lang po kami. Ayan. Na nagbibigay din na unsolicited advice. Ayan. Maganda yung ginagawa ng mga dating presidente, Miss Let. Ayan. Yung regular na cabinet meeting. Ayan. Para nagkakaalaman. Update reporting. Parang kumbaga sa klase ba ready ang mga estudyante sa recitation. Ayan. Malaman mo yung mga nambobola at saka hindi nag-assignment, hindi gumagawa ng kanilang trabaho. At yung mga nag-aaral talaga. Dapat gawin at saka siyempre kung magre-report ka doon, ha? Puro bola-bola. Kakantsaw ka ba kasama mong cabinet? Kita mo to, ha? Tapos wala palang assignment. Ganun kailangan natin. Oo, di ba matatandaan mo na dati ay merong sectoral meeting si Presidente every Tuesday. Mukhang nalusutan pa rin. Kaya nga. Oo nga, Miss Let. Oo nga, may sectoral meeting madalas dati. Kaya para sila mismo sa gabinete, ayan, parang tipo may check and balance ba? Pahiyaan ba? Ayan, makita kung... Sinabi rin ni Presidente dati
sila kaya na kailangan ay personal na nabibisita kasi baka iba yung inire-report sa kanya doon sa actual. Yun, tama. Oo. At saka may update. Ayan, ikaw, ayan, katulad nung subway halimbawa, o yung subway, ha? Abay, kung hindi pa magreklamo o mga hapon, hindi pa malaman na natenga na pala yung project dyan. Hindi sila nababayaran. Hanggang saan na? Ayan, asan na yung tren ng Bicol Express? Ayan, mga tipong ganyan ba, ha? Simpleng bagay na dapat ay natututukan. Nakikita kung ano ang progress ng mga project ng administrasyon, Miss Let. Oo, at saka binanggit mo na lang din Lakay yung bantayan. Di ba kasama rin naman sa function ng Kongreso, ng Legislative, yung oversight na function. So, nasa executive, execution ng mga programa, ng mga proyekto. So, pwede rin sigurong tingnan ng Senado at ng Kamara, yung implementasyon. Naku, sabi ni Congressman Egay, delikado Ayan. Bakit daw? Kasi pagka nag-iimbestiga, pagka umaakit na investigasyon, tinitigil. Ayun lang. Akala ko bumibiglang liko. Ayan, kita mo, nasa na yung mga investigation sa flood control scandal, nagkawalaan na. Asan yung mga taga-DPWH contractors na magsosoli ng malay-malaytang pera, ha? O kita mo, nagkalimutan na. Ayan, kalimutan na natin yung mga ipapakulong before Christmas. Ayan. May nauna naman daw na nagsoli Asan? Di nga natin nakita. Meron, may ilan. Pinakita ba? DOJ, mayroong mga humarap Lakay. Humarap pero gusto ko yung nasa Rimowa. Nakamaleta dapat. Nasa van. Ayan. Mga ganun ba? Ayan, parang yung bigay ng pera ni na Sally Santos ba yun? Sina Bryce Hernandez doon sa Bulacan. Mga tipong ganun ba? Wala makitang ganun? Abangan natin. Ay, naku, nangyayari pa ulit. Kailan tayo mag-aabang? 2029. Ay, naka. Anyway, so, teka muna. So, kumusta ang schedule ng presidente ngayon? Wala pa nga Lakay Tinatanong natin kanina kung anong schedule kasi wala pang abiso. Wala siyang event sa labas at wala ring in-advise na kung mayroong siyang aktibidad sa loob ng palasyo. Pero hindi pa sumasagot Lakay ang Malacanang kung anong ganap ni Presidente ngayong araw. Napagod yata sila sa pag-review sa budget. Anyway, pero maganda naman na oras ng Presidente kagabi. Parang well-rested naman siya. Ha? Hindi siya haggard. Oo, pero sabi nga niya ay halos hindi nakapagbakasyon. Hindi lang siya, kundi maging yung iba pang mga departamento, lalo na ang DBM, nakasama sa review. Basher ka talaga. Nakakasar yung sagot mo. Hindi naman. Ang lakas mo. Parang may alam sila kayo. Parang mayroon siyang nalalaman, ayaw ibulong Sige, ibubulong ko na lang sa inyo. Okay. Ayan. Sige na. Ayan, maraming salamat, Miss Let. At sana nga tama ang Pangulo. Ayan, sana ang mga ahensya ng pamahalaan, mga cabinet secretaries, wag namang waldasin ang pera ng bayan. Gastusin sa tama. Sana naman ay natuto na sila Lakay pagkatapos ng kontrobersya sa flood control project. Ayan, kaya Secretary Chodoro, ayan, pwede ba huwag na kayong bibili ng mga pa-expire na mga gamot? Ayan, at saka bawas-bawas yung biyahe sa abroad, Secretary, ha? Ayan, mas mahaba ang bakasyon nyo sa abroad. Mali ka, hindi Chodoro. Ikaw naman nagkamali ka. Di ba Chodoro? Hindi. Ano? DOH ang binabanggit, kaya di ba? Nga, di ba Chodoro? Herbosa, di ba? Chodoro Herbosa, di ba? Baka kasi mamaya yung sa... Sige po, Chodoro. So, dapat Lakay, kompletuhin mo. Sige, sorry. Teddy Herbosa. Ayan. Ang brand ni Ombudsman. At malapit kay First Lady. Ayan. Ikaw. Sige na nga. Si Miss Let na nahimik na lang Oo nga pala, Let. Sino ba yung mga may revamp daw na gagawin ng presidente? Ayan, ang tagal, Mr. President. Ha? Ayan, sana yan ang pag-isipan nyo mabuti. Ha? Yung mga, sabi nga natin, NPA sa inyong gabinete, ayan, sibakin na ang mga yan.
non-performing assets. Oo, may lumulutang na naman yung mga pangalan lakay. Actually, kasama yung mga dati mo pong binabanggit. So, Ganun malaman ba? natin sa palasyo kung mayroon nga Aha. bang namumurong panibagong revamp. Oh. Nasa Malacanang pa pala yung ano? Sino? Sino lakay? Si Anton Lagdameo. Si Sap. Malakay, Sap. Oo naman, lakay. Hindi pa naman siya naalis dyan. Ikaw naman. Akala ko nawala na. Nakita ko dito sa sa front page ng Star Itio. Ayan, bossing Belmonte. Ayan, ayan, nandun sa dulo. Nagagalit sa'yo Puwapalakpak. si Miss Dawn. Ganun ba? Buhay pa pala Anton Lagdameo. Grabe ka. Kumusta kaya ang barm? Ayan, oy, Mr. Lagdameo, ha? Bantay mo ang barm, ha? Ayan, baka maging powder keg yan. Ay, naka talaga. Siniga nga. Thank you, Miss Let. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo lakay at Sister El. Pasensya ka na, mainit ang ulo natin at... Huwag masyado, kalma ka lang, lakay. Ganun ba? Oo, kalmahan mo. Sige, gayan ko na lang si Alex Abilido. Ayan. Ang flood control king. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Damdamin Bayan. Bukas may special na balita tayo dyan, Sister El. Ba naman, mukhang exciting yan, lakay. Golf na lang. Ay, ang sarap ng... Sabi, Oo. ang sarap ng buhay. Ganun. Pati maganda misis, pag-golf na rin. Damdamin Bayan. Talaga. Grabe naman. Oo. Ay, naka talaga. Mukhang spotted ng bubwit mo, lakay. Ay, talaga. Nakalaro ba niya? May mga kasama pang Ba naman? artista sa pag-golf. Talaga, lakay? Ay, sinabi Grabe. mo, Patingin sister. ako ng picture. Ganun ba? Mamaya. Damdamin At Bayan. si Mayor, inatasan din ng COA na isole, ang 22 million na overprice doon sa ipinagawang palengke sa kanilang Grabe bayan. ang public market ni Mayor, ha? Abay, Ilang syempre. palapag ba yan, lakay? Oo nga pala, ha? Yung ganda talaga nung district engineer pala nagpapagawa doon sa mansion ni Undersecretary. So, siya talaga ang nangangasiwa, lakay? Oo. So, tinutuloy ba daw, lakay? Kamag-anak, hindi, natenga na. Ayan, kasi naging controversial na. So, kamag-anak ni Yusek? Pinsan ni Yusek. Ay, nako. Kaya naman pala, lakay, nakapagpatayo doon. Ayan. At saka kaya naging district engineer. Kasi, oo. Kita mo. Dahil dyan, promoted ka. Kaya Senator Ping, ayan, panawagan po ng mga taga Batanes. Baka kahit na malayo ang probinsya ng Batanes, baka pwede rin po kayong magsagawa ng investigasyon Yes, so doon. maimbestigahan. Bilyones din, Mr. Senator Ping, Mr. Blue Ribbon Committee Chair. Ayan, billion din. Ayan, yung mansion at saka yung dam to nowhere. Yun yung problema, lakay, kasi malayo ang Batanes Hindi masyado syempre napagtutuunan ng pansin. Sinabi mo, tama ka dyan, Sister El. Lalo Ayan. na sa, alam naman natin, pagka may kalamidad, naalala mo, nanawagan pa nga dito si dating Governor Marilu Cayco. Naalala mo yung nagbenta sila ng bawang? Oo. Mga ganun mga governor na concern sa kanilang mga constituents, ano, ha? Tapos na Pasko! Ha? Ano tapos na ang Pasko? Hindi pa. Hindi mo napansin na hanggang ngayon may dumadating pang regalo sa'yo. Ay, oo. May dumating nga pala regalo. Nakita ko doon sa lamesa ko. Mayroong regalo. Maraming salamat nga pala. Sandali lamang, Ninong Sherwin. Ayan. Ikaw kasi panay ang pamimigay mo ng regalo, ha? Tuloy, ang daming bumabalik. Ayan. Oo nga, nakakatuwa pala pag ganun lakay, no? Yung blessing binibigay mo din sa iba. Ayan, At muli sa mga nakaalala sa amin ng Pasko at Salamat yung mga may pahabol pa nakakaalala. O gugulat ka na lang, January 6 na may dumadating pa. Ayan. Maraming salamat po at sana pagpalain kayo ni Lord sa pag-share ng inyong mga blessings. Ayan. Thank you. At next time, huwag kayong mahihiya. Ayan, bukas po aming tanggapan. Hanggang ano po yan, Chinese New Year, pwede. Oy, ito na Ninong ng Bayan. Ito na Ninong ng Bayan. Pero sa ating word of the day muna, patingin nga ako ng word of the day natin na Jeric. Pero bago yan,
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ito na ang ating word of the day para sa ating lucky winner for today ay retention. Ayan. Huwag tayong mabubungol retention. Retention. Pag wala kayong mini component pag mali. Oh. Pero ang Ninong ng Bayan Lakay nandyan sa may balik-balik sa may Sampaloc, Manila. Ninong Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin, sino ating winner today? Ninong! Yes, Lakay at Sister L, dito nga sa Barangay 576. Yan kala nyo, 576. Oo nga, no? 576. Dito sa balik-balik ng Palok. Lakay ay nakita ko itong magkapatid. Kambal ba? Kambal ba si Kuya? Mag-kuya. Lakay magkatuwang din sa pakikinig sa'yo. Sa radyo Aba naman. mga taga Ilocos Norte. Mga kababayan mo. Mga taga Narbacan, Ilocos Norte. Ano pangalan nyo? Kay Manong Chavit. Emen Cantero. At yung kapatid nyo si? Ako naman si JC Cantero. Yan ang magkapatid na Cantero ng Narbacan, Ilocos Sur, Lakay. Anya ti first name niyo, Manong? Ayan Remigio Cantero. Remigio. Remigio. Jacob sat mo apo, nya ti first name na. JC, kumusta Lakay? Ay, JC. Inirang Ilocos Norte. Ay, apo, nasaya at mo apo Remigio. Ayan. JC po. Remeo and Jessie. Si Kuya Jessie at saka si Tatay Remeo. Ayan, taga Narbacan. Narbacan po. Narbacan. Dahil nakikinig po kayo sa DZRH sa Manong Remeo at Manong Jessie, ha? Ayan. Nakabukas na po. Alas 4 pa lang. Dahil masugid kayong mga agding-ding magayam dito programa dito DZRH, ha? Di adang harod premyo yo. Ayan, ikanta kita 1,000 apo. Salamat. Salamat. Ayan. Salamat Dio. Sir Elaine. At teka muna, ba't isa lang? Bigyan mo rin si Manong Jessie. 1,000 daw, Ninong Sherwin. Salamat, Lakay. Ayan. Pinili yung hinirang Ilocos Norte. Ay, apo, Diyos ti Agngina. Ayan na. Pati niyo mga kamag-anak nyo doon sa Narbacan. Kumusta kayo dito sa San Pedro? Nakikinig ba kayo? Wala po. Kumusta kayo lahat dyan? Mga kamag-anak namin doon. Ayan. San Pedro. Manong Remeo, Manong Jessie, ha? Ayan, mananawagan tayo kay Manong Chavit Singson, ha? Sobra-sobra yung mga sobra-sobra din yung gold bar niya. Ayan. Dumawat iti gold bar kanya na. Ayan, at ipamaskwayo kanya kada kayo. Dahil walang gold bar dito sa kanya. Wala mang gold bar dito. Mga nagpo-fabricate sila Lakay ng mga industrial na mga kailangan ng mga iba't ibang brake pad. Mekaniko. Ayan. Nga, Star City Molde ng sa Star City. Ayan. Gulong yan, Lakay. Gulong. Ginagawa ng mga rubber na gulong. Rubber na gulong. Sige, Manong Remeo, magpapa ako ng gulong ng palad. Ayan. Gulong ng palad. Lagi po na nanonood. Araw ba yun? Masyado ng luma. Sobrang saya ni Tatay Jessie. Inuubo na. Pero tignan natin kung magtutuloy-tuloy yung saya nila dahil kailangan masagot nila ang ating word of the day. Aba! Ang bilis ni Manong Jessie. Ayan. Dahil dyan, meron pa yung Diesel H mini component at meron pang Diesel H t-shirt at syempre ang siksiklikli gumapaw na Chinese New Year Medya Noche Basket
at ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago, ang pinakamapula, ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain-away formula. 2 kilo yan. Paghahatian niya. Maraming salamat, Lakay. Awan na, anyaman na apo. Unad pa yung programa ninyo. Wana po, agan anad kay tapno kwa, nasalon at tibiyag kita, umatidog pa tibiyag yo, apo. Salamat. Wana po, just agni na, ayan. Na po. Lumakay taon, 76 ko na. Ay, 76, kaskala 50 lang. 70, magsa-74. Aba, mga bata. Mas matanda pala si Tatay Remeo. Mga may edad na pero matitikas pa rin. Siguro Wala na. Siguro kumakain kayo manong tikwa. Kumakain kayo ng mangmangan kay tikabatitikan. Mangmangan kay si kabati. Mangmangan kay tikabatitikan utong. Ayan. Ken poke-poke. Wala akong utong at poke-poke sa mga to. Poke-poke. Ayan. May masaya poke-poke. Paborito na magkapatid. Poke-poke. Ayan. Utong. Ayan, kabatiti. Vitamin E, itong dalawang to. Parya, marunggay. Kinakain namin dito. Yan ang nagpapalakas yung poke-poke. Ayan. Ken marunggay. Sobrang to sa'yo ni Tatay Jesse eh. Yung mga gulay na kinakain mo, kinakain din nila. Aba. Sino kang dalawang magkapatid na to? Okay nga Rod, just again naman nung Remeo, manong Jesse. Thank you po. Agdiyan kayo po. Sir Dio at saka Ellen. Una po. Naimbang katawan. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH, Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent, Aris number 6, Sugarwin Battle Saro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Alam niyo naman dito sa DZRH, araw-araw po Pasko dito sa amin. Ayan. Monday to Friday. Saturday, Sunday, wala ba? Ayan. Pahinga muna lang. Pahinga, ayan. Day off din ang ninong ng bayan. So, pwede bang i-extend natin ng Sabado? Ang yayaman yung yung nagpo-programa na executive session ha. Sa programa nila pinasok. Oo, doon natin ipasa. Ayan. Tapos every segment nila every episode nila, dapat may mananalo tapos salitan sila na magbibigay ng premyo. Ang laki-laki nung talent fee nila sa PAGCOR tsaka PCSO. Ay, Ombudsman, ayan. Baka naman i-extend nyo yung natin, ha? Pamimigay natin ng regalo sa ating mga listeners, ha? Senator JB, ayan. Atty. Dodo, ayan. Pau, ayan. Tinawag lahat. Apo Diputado Jonathan De La Cruz, ay nakirmo dito. Lucano ba yun, Lakay? Ilocano. Sandali lamang, Edniel Parosa, Edwin Duque. Anong report ni Edniel? Ay nako, Lakay, ang PNP mahigpit na ipatutupad ang liquor ban dahil sa Friday, Lakay, ay pista ng Jesus Nazareno. Ay, pala, Sandali lamang, Edwin, standby Edniel Parosa. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Alam nyo bang inatasan ng Commission on Audit ang isang mayor na isoli ang mahigit 22 milyong piso dahil sa overpriced na project sa ipinagawa nilang public market, Sister L. Ano ba yung design ng public market nila, Lakay? Ayon na sa ating bubit, Sister L. Baka naman mall yan. Hindi naman hindi naman 3-story na mansion ng undersecretary sa Batanes. Ayan. Inisip ko kasi Lakay, nagpatayo na siya ng mini mall.
Kaya lang 3 years in the making yata, di matapos-tapos ha? Sa bagay lakay, ang 22 million is sobra-sobra na dahil ang bahay nga na isang maganda, parang nasa 2 million, maganda na eh. Abay, ayon na sa sinabi mo, Sister El. Ayon na sa ating bubite, yung project ay nagkakahalaga ng 119.6 million pesos, Sister L. Yung project niya na ano? Palengke. Oo. Oo, naman yan lakay. Ay, sinabi Seryoso mo. ba yan? Seryoso. Kaya nga ito yung report ng COA. Oh, ayan oh. Kapal naman ang mukha ni Mayor. 119 million lakay for public market. Oo, ayan. Sabi dito sa report ng COA Audit Observation Memorandum. Ayan. Patay tayo dyan. At ayon sa report ng COA Technical Audit Specialist, ayan, na isinagawa dito sa project ni Mayor, abay natuklasan na Sister L. Natuklasan na nagkaroon ng overpricing. Abay ayon na sa ating bubit, ayan, pati palengke pinagkakakitaan na rin. Grabe Sister naman L. yan, lakay. Hindi lang flood control. Ayan. Saka ang lupit na. Ang lupit. Ayan. Ilang taon nang ginagawa yan, di pa makumpleto. Ha? Ang project ay nagkakalaga ng 119,638,000, Sister L. Grabe, may 638,000 pa. Ayan. May butal pa pala. Di ko lang isinama yung butal. Ayan, para kumpleto. May point, ano pa? 119,638,282 pesos and 39 centavos. Grabe, may butal pa. 200 plus. May 200 plus pang butal. Iba ang COA na mag-audit ha? Pati sintavo no? At ayon na sa ating bubit, Sister L, ng inspection na ng technical audit specialist ng COA, nagkaroon ng overpricing, Sister L. Grabe naman yan. Nagkaroon ng overpricing sa mga materyales tulad ng mga bakal, ayan, semento, ayan, ano ba yung ready mix concrete, pati equipments, steelworks, at pati labor. Oo, malamang sa malamang labor Ano nila yan, lakay. Overpriced nila yan. Yung mga kaminero, yung mga mason. Tapos lakay, ang palalabasin nila, kunyari, pinapasahod nila per day 800 plus, kunyari lang. Kunyari lang. Pero ang bibigay nila doon, mga 600 or 500 lang. Yung sobra, sa kanila na yun, lakay. Ganun na ganun yan, lakay. Ba't alam mo, ha? Ayan. Siyempre. At ayon na sa ating bubit, Sister L, matapos ang audit, abay napag-alaman, Sister L, ng COA na yung project na 119,630,000, abay kung aabot lang pala, Sister L. Ilan talaga ang makatarungang presyo? Evaluated cost ng COA ay 97,204,842 pesos and 86 centavos lamang. So mayroon talagang in short, Sister L, nagkaroon ng excess overpricing. Grabe. At ito yung ipinababalik ng COA. Yes. At ito ang ipinababalik ngayon. Ito ngayon, Sister L, 119,638,000. Take away 97,204. Alam mo yung take away? Minus yun. Ayan, minus. Diba bawas? Terminolohiya mo, take away. Turo ng teacher namin elementary sa arithmetic yan. Para matanda yung take away. Take away. Turo ng teacher namin sa elementary sa Pinili Institute ng Pinili Central School, Sister L. Ayan, 119, take away 97, mga ganon. Kaya yung equals ayan, yung 22 na pinapabalik. 22,433,439 pesos and 53 centavos. At ayon na sa ating bubita, Sister L, dahil nga sa isyong yan, abay ang sabi ng COA,
Naku, pati yung municipal engineer at municipal accountant nadali rin dito, Sister L. Oo, malamang sa malamang Sabit-sabit, ha? Ayan. Ang inatasan ng COA, ayan, na magsoli ng 22.4 million dahil sa overpriced na project sa paggawa ng palengke. Ito sa Cavite ito, Sister L. Cavite ito. Ayan. Oo. Ayan, inatasan dito si engineer. Naku, babae po yung engineer, ha? Si Engineer Marilu Tibayan. Municipal Engineer. Ayan. Pati naku, yung accountant, nadali rin dito. Inatasan din ng COA. Si Municipal Accountant Risa Merlan. Oh. Babae rin lakay. Babae din. Allah, ha? At ang mayor, siyempre, sagutin ni mayor ito, ha? Siya rin nakapirma rito, ha? Ayan, ito ay municipal mayor ng isang bayan sa probinsya ng Cavite. Ito ay... Bungad ng 2026 talaga. Ayan. Bungad ng 2026. Bakit? Ba't nervous na nervous ka? Hindi na ako nervous, pero tama na yan. Huwag mo nang pangalanan. Hindi sabihin na natin yung bayan. Ayan. Hindi nahulaan din. At least bayan lang. Ayan mo na. Ganyan. Nabanggit mo naman na yung probinsya. Bayan na malapit katabi ng Tagaytay City, Sister. Ba't ka napapakamot na ganyan? Huwag kang andyan si Attorney Cam at saka si Attorney Rina. Ayan. Huwag kang mag-alala. Ito, the truth will set you free. Sa bagay. Pero okay na yan, lakay. May clue ka naman Ayan. Bigyan natin ng clue na lang. Ayan. Ang involved dito na inaatasan ng COA ay siyempre si Mayor. Ayan. Ito ay si Mayor. Thank you very much. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:25. Ang oras ay hatid sa inyo ng Bayan. Oras, Sister L. Nasaan ka na naman, ha? Ayan, palakad-lakad ka na naman dyan, ha? Pero alam po niyo mga kuyang mga ating, sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, Mr. Cesar Lee, ha? Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo mga lolo, mga lola, ha? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang at mga ating, mahalagang alagaan natin mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug. At syempre, mag-uwi sa inyong magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Oras, Sister L. 9:32. Oras na para tawagan mo ang report. Grabe naman ito, Sister L. Ha? Ano naman yan? Ang lupit, ha? Ayan, yung nasaan na yon, ha? Yung chiching ni Mister. Ayan, abay, asan na yung aking notes dito, ha? Ano yung chiching? Ayan, Yung chiching na naman yan. Chiching pa rin sa 2026. 2026 na? Bago na kayo. Ayan, eto, ha? Ayan, yung chiching ni Mister. Ayan, naku, dinali ng riding in tandem. Ano lakay? At ang person of interest ay si Mrs. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Oo, ayan. Grabe. Ang lupit naman ito, ha? Saan ba nangyari yan, Malu, yung isyong yan, ha?
Yung, tama, dyan sa may, anong lugar nga yun? Saang lugar ba ito? Yung tinambangan. Jerica Rabal, ayan, dinali ng... Anong lugar ba yon? Yung may chiching? Yung Anong lugar ba yon? Yung babae, ayan, mahina pa tong si Jeric, hindi ni sinemina ni Don Pobre. Ayan. Oo nga, nakamonitor ba kayo? Naririnig nyo ba yung tanong namin? Wala. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Daming bayan. Report mula kay Edniel Parrosa. Ang Philippine National Police mahigpit na ipatutupad ang liquor ban at gun ban sa pista ng Nazareno. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Ipinagutos ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mahigpit ngang pagpapatupad ng liquor ban at gun ban sa traslasyon at buong kasagsagan ng pista ng Jesus Nazareno sa lungsod ng Maynila. Kasunod yan ang rekomendasyon ng NCRPO hinggil sa suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence sa buong Metro Manila mula Enero 8 hanggang Enero 10. Ayon kay Nartates, kabilang sa kanilang ipagbabawal ay maging yung paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic device sa Maynila, bagay na naobserbahan nating ginagawa ng ibang deboto. Patuloy umanong ugnayan ng PNP sa Manila City Government, lalo't aminado si Nartates na complex o komplikado ang security environment kapag traslasyon na inaasahang dadagsay ng milyong Katoliko. Pakinggan natin ang PNP Chief. This event gathers millions of devotees and with it comes a complex security environment that requires careful planning and full coordination. Let me be clear. There will be no let-up in our security preparations. We will remain proactive, alert, and ready to protect lives, respect faith, and ensure the orderly conduct of this significant occasion. Target na PNP na mahigitan o mapantayan ng record na 15 hours, 15 oras lamang na posisyon noong si Nartates pa, NCRPO Director taong 2024. Kabilang sa gagawing diskarte ng pulisya ngayong taon ay ang pagtatalaga ng 800 EOS Police o yung mga PNP personnel na deboto rin ng Nazareno para pumalibot sa andas ng poon. Bahagi sila ng higit sa 18,000 tauhan ng PNP at augmentation na magbabantay sa seguridad ng kapistahan simula ngayong araw na ito ng Martes. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Siguro dapat may magmando ng traffic dyan. Bilisan ng lakad, hindi mabagal. Kaso lakay, pagka marami na talaga yung mga Yun debotong lang, nakabang, yun yung nagpapabagal. Tsaka yung hilahan ng andas, yung lubid, yun yung nagpapabagal. Yan ang challenge ngayon sa PNP. Ayan, kung paano mapapabilis, Tsaka may mga lakay, may mga isinarado na, may isasarado pala na mga daan, tapos may mga alternative na ruta ang dyan sa may lungsod ng Maynila. Baka pwede rin, huwag na masyado umikot, baka pwede rin maglagay ng zipper lane. Ayan. Ayan, para mabilis. Kasi lakay may traditional na ruta ang yun lang kasi, Jesus Nazareno. Yan kasi sinusunod ng mga deboto. Yes, Report mula naman kay Manang Milky Rigunan ang program appropriation hindi na dapat isama sa 2026 national budget dahil labag ito sa ating konstitusyon. Ito yung sinasabi ni Congressman Egay Erice kanina. O nga naman, ayan, nakalimutan kong tanungin kay Kong Egay dahil ito may kumpanya naman ito may mining company. May mining company. Daldal ko. Lakay, ikaw ang literal na madaldal pa rin sa 2026. Kasi nabanggit yung mga korporasyon sa mga kumpanya, Sister El, meron tinatawag na CAPEX. Ayan. Kung ang mga korporasyon, di ba? Ayan, capital expenditures, mga ganyan ay at the end of the year o kaya ayan bago matapos ang taon pinoprogram na yung mga kanilang budget mga project next year. Kung may capex ayan hindi na kailangan ng ng unprogram items sa budget. Alamin natin ang report mula kay Manang Milky Rigunan. Meron na bang decision dito, Manang Milky? Kasi yung tinatanong ko si Congressman Egay Erice kanina,
ito ay isang opinion ng isang justice. Mukhang natalo siya dun sa sa botohan. Ayan. So ito ay dissenting opinion. Pero sino may sabi na labag ito sa ating saligang batas? Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Milky. Awan mo. Mamaya na, ha? Sige, mamaya na si Manang Milky. Balikan natin mamaya si Manang Milky. Nasa ating linya pa, aking favorite lawyer. Ayan. Ang iyong favorite lawyer na kumustahin natin kung paano siya nag-celebrate ng kanyang New Year, Lakay. Ayan. Kasi nag-hearing na kahapon sa Lapu-Lapu City, ha? Yung Pero, si Miss Sara Diskaya. Hindi naman siya ang di ba, Lakay? Spokesperson lang siya ni di ba? Ganun ba? Kasi siya ang lawyer ni Curly. Pero kumustahin natin yung naging hearing kahapon sa Lapu-Lapu City. Pero ano? May nagpadala ng picture sa akin dito si Secretary Vinci. Ayan. Ano yan? Ayan, nag-inspection si Secretary Vinci kahapon pala. Sa bagong gawang EDSA busway lane. Ayan. Yung asphalt overlay? Oo, ayan. Abay, naayos na ba Secretary Vinci, ha? Schedule mo amalo si Secretary Vinci bukas. Ayan. Kumustahin natin. Yung Tsaka kung ano na ba yung magiging susunod na hakbang natin dyan, Lakay. Ayan, isang lane lang ba ang gagawin? Ayan. Kagabi pala nag-inspection, ha? Mukhang pagkabalik, Lakay, nagtrabaho na agad. Sabi niyo kasi, no? Ay, Secretary Vince, ayan. Ayos ba tayo dyan? Ayan. At sana ay bilisan din. Secretary Vince, total malapit ka naman kay bossing RSA. Siguro ang gawin yung paggawa sa EDSA. Ayan. Kung mabagal ang mga taga DPWH. Mga taga San Miguel. Hiramin mo na yung mga gumagawa ng mga tao ni bossing RSA, ha? Yung mga gumagawa sa Skyway, ha? Ayan, gabi kong gumawa, pero isang platon. Ayan, tapos agad bago magliwanag. Bago magliwanag, tapos. Although na portion by portion, pero at least tapos, ha? Narito si Ate. Sabi si Attorney Sir niya, maubusan na kami oras. Sabi niya, Lakay, tatawagin mo pa ako o hindi? Isang tanong lang. Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III, sir. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Happy New Year. Good morning, Kumusta Attorney. po kayo, Apo? Happy New Year. Magandang umaga, Sir Deo at Sister Elaine. Mabuhay po kayo. Bakit malungkot yata Parang malungkot si Attorney. Hindi po, pagod lang po. Pagod lang. Ano po ang nangyari sa hearing ni Madam Sara Diskaya kahapon? Attorney Cornelio, sir? Kahapon nga po may nangyaring naganap na hearing po regarding po sa mga pending motions ng ibang mga akusado kasama si Ma'am Sara Diskaya, pero yung kliyente ko po hindi po kami nag-file ng motion, si Maria Roma Diskaya Remando. Bakit? Gawa po na nga nung December 29 lang ako nag-file po ng entry of appearance ko. Meron na po silang na-file ng mga kaso, mga pending motion, so hindi na po kami nag-file ni Ma'am Roma. Kasi kung ano po yung magiging resulta ng mga motions ng mga akusado, definitely it would benefit to my client po. Ayan. Yung tunay yung kliyente, ayan. Kumusta na po si Sir Curly? Mr. Curly Diskaya dyan sa Senado. Alam ko may petition yata yung kanyang anak ba o kayo na siya ay pala dahil wala pa naman na ifa-file na kaso laban sa kanya? Tama po yan. Wala pa pong naipapile na kaso against kay Sir Curly sa korte. Puro po nasa DOJ pa lang. So, nung Christmas, binisita ko. New Year, binisita ko. Gawa ko ng isang, siyempre, kliyente natin para naman mabigyan ng moral support yung tao. Hindi ko pinagbigyan ng Blue Ribbon Committee or ng Senate through our Senate President, kagalang-galang na Senate President Tito Soto. Ang kahilingan ng anak na
at ni Mr. Terry Vizcaya na magkaroon ng Christmas furlough pansamantala o di kaya palayain na siya gawa naman ng wala naman talagang kaso pang na ipapile sa korte po, no? Puro investigasyon pa lang. At kagaya nga ng sinasabi ko nung una po, yung ground po ng pagkaka-contempt po niya hindi naman inquiry in aid of legislation. Yun po yung hindi lang magkatugma yung excuse letter ni Ma'am Sara at nung explanation niya during that time nung tinuntan po siya. Dinala niyo pala nung Pasko si Mr. Carly Vizcaya. Ayan na. Nagbigay po ba kayo ng Christmas gift o kayo ang binigyan ng Christmas gift? Actually yung presensya ko na lang doon, masaya na si Mr. Carly. Wala naman na ho tayong pwedeng ibigay sa kanya. Nasa kanya naman ho lahat. Pero attorney, yung kanya pong mga anak ay nakadalaw din sa kanya dito sa Senado? Dumadalaw po sila pati yung sa sa Cebu, sa Lapu-Lapu Female Dormitory po ng City Jail. Nakakadalaw po yung mga anak nila. Kaya lang ho nung na-transport po si Ma'am Sara Vizcaya, meron po tayong sinusunod na quarantine. So nung 20 bisperas po ng Pasko, hindi ho nila nadalaw kasi under quarantine pa. Pero nung 25 nabigyan po sila ng pagkakataon na magkaroon ng equal dalaw na tinatawag. And then noong 26, personal na po silang nagkita-kita. Ano na po ang nangyari, Attorney Samaniego, sir, dun sa, di ba may usapan noon na gawin siyang state witness? Ayan, malabo na ba yun? Wala na Ay, wala na ho yan. Wala na. Kasi hindi naman ho seryoso ang gobyerno sa kanila. Ayan. Kasi marami ho yatang natamaang mga kaalyado, sabi na. Ay, oo. Kasi marami-rami pong napangalanan, attorney, yung kliyente ninyo Ang daming pinangalanan kasing congressman, mga malalaking tao Natataka nga ho kami, Sir Deo, sila yung kauna-unahang mag-asawang whistleblowers, sila pa ngayon ang nagigipit. Oo nga, ayan. Di yata kasi nag-offer ng magsusoli ng mali-maletang pera sa Rimowa. Yan naman, Sir Deo, ang position ho namin dyan, ang legal position ho ng legal team, ay talagang korte lang ho dapat talaga ang magbigay ng mandato or order na mag-restitute ka after na magkaroon ng desisyon, kung kasama yun sa desisyon. Yung mga nagbibigay po ng nagbabalik po ng pera, nire-respeto po natin yan kung yan po yung makakatulong sa kanila. Pero ako, bilang abogado, ang pananaw ko dyan, kung nagbalik ka, may ninakaw ka talaga. Tama, Ayan. Pero kumusta po ang health? Tumaba ba? Pumayat ba ang Mr. Carly Vizcaya sa Senado? Sa detention? Maganda naman ang pangangatawan niya, except yung, siyempre, restricted po ang movement, pero binabantayan po niya ang kanyang health. Yung binabasa ng Bible, ubos na ba? Natapos na ba? Tatanungin ko po, pag-ubalik ng hapon. Di ba sila nagkikita ng mga kasama niyang borders dyan? Si Henry JP. Alcantara, Bryce Hernandez, saka si JP Mendoza. Sa ganyang tanong, Sir Deo, wala akong personal. Wala kang alam doon. Pero magkakatabi yung kwarto nila. Opo, sir. Opo. Kasi pag pupunta na naman ako doon, si Sir Curly lang naman ang pinupuntahan ko po. So kung nag-uusap kayo, pwede marinig dun sa kabilang kwarto yung usapan. Pwede mong katukin na, Henry, ayan, Bryce, kumusta yung Ferrari mo? Okay naman, kumusta yung Rolls Royce mo? Nag-uusap po kami, pabulong. Pabulong. Mouth to ear, Sir Deo. Mouth to ear. Mahirap na, matunugan pa, attorney, kung ano yung mga sinasabi mo. Okay. So anong latest na legal action po ninyo para sa inyong mga kliyente? Hihintayin po namin yung resolusyon ng korte po kung mapagbibigyan yung mga ipinail na pending motions ng akusado at ng ombudsman. Kasi gusto ko kasi nila ibalik sa Malita, Davao Occidental yung kaso. Meron po kasi tayong memorandum circular na inilabas ang Korte Suprema na kung ang
region ay walang graft court, anti-graft court, yung regional trial court, ay pwede hong ilipat ng Supreme Court ang venue kung saan man ipapalipat ng Supreme Court. Oo nga, para mas mabilis pati ang tawag nito, legal process. Ayan, mga ganyan. Anyway, Attorney Samaniego, sir, maraming salamat. Maganda umaga at Happy New Year, Attorney. Thank you, Attorney. Salamat po, Sir Deo and Sister Elaine. Mabuhay po kayo. Happy New Year. Happy New Year po. Teka, isa na lang. Kumusta mga attorneys fee nyo? Nababayan? Talagang hamahabol ka pa. Na-freeze po ang account ni Sir Curly. Privilege po muna. Ganun. Ay, oo nga pala. Wala Naka-freeze nga pala. pala. Naka-freeze yung Naka-freeze na wala pang kaso. Ayan. Hindi, may freeze order po ang corp. Ayan. Sa mga bank accounts nila, sa mga propriedad po nila. Okay. Attorney Samaniego, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Sir Dayo and Sister Elaine. Mga kaibigan, Attorney Cornelio Samaniego, ang lawyer ni Mr. Carly Diskaya. Daming bayan. Standby manang Milky Regunan. Standby Boy Gonzales. MMDA nagsagawa ng clear operation sa ruta ng traslasyon. Sa bagay, regular na ginagawa yan. Oras, Sister L. 9:49. Ang oras na yan ay hatid sa Batilan natin ito, Sister L, ha? Kanina alas 6 pa nag-aabang ang mga ito, eh. Sino-sino yung mga yan, Lakay? Ay, siyempre, mga brethren, baka hindi nyo alam, ha? Ayan, si birthday boy, ha? Si Right Worshipful General Ruel Rivera ng BJMP, ha? Oh. Birthday po niya ngayon. Ayan, Noble Sir, happy birthday! Binabati ka ng mga kuyang sa Manila Travelers at sa Imperial Bagwe sa Batch 2018. Sama celebration, Gen Ruel. At happy birthday din kay Mr. Congressman J. Vergara. Binabati naman Mr. sa Sandigan 82. Happy birthday din kay Mr. Colonel Efren Onofre. Ayan. At happy retirement kay General Reggie Catiis. Kay Kuyang Judge Alvin Pua. Kay Kuyang Bonnie Rebelio. At happy birthday din kay Kuyang Renal Justin Soriano from Kuyang Rodan. At happy birthday din kay Attorney June Ikaw na po. Ayan, from Attorney Rolly Arce. Happy birthday din, Attorney Hill Mamaril. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:55. RH number 1. Ang program appropriations hindi na dapat isinama sa budget dahil labag ito sa ating konstitusyon. Sino may sabi niya manang Milky? Milky Regunan, please come in. Lakay at Sister L nanindigan si House Deputy Minority Leader Leila De Lima na hindi na dapat isama pa ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ang kay De Lima, malinaw na binigyang diin sa hiwalay na concurring at dissenting opinion ni Associate Justice Saul Hernando sa PhilHealth case na labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations. Sabi ni De Lima, ang unprogrammed appropriation o UA ay walang tiyak na malinaw na pagkukunan ng kita, walang maayos na constitutional safeguard at tila ay sinusuko na daw ang kapangyarihan ng Kongreso sa paggasta pabor sa discretion ng executive branch. Dagdag pa ni De Lima, mismong sa Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto ang umamin na halos wala ng sobrang kita o excess revenue na maaring makolekta at paghugutan para sa UA. Dahil dito, hindi anya makatuwira na maglagay pa na mga item o proyekto sa ilalim ng unprogrammed appropriations at ang mga proyektong hindi pa naman kayang isama dahil sa limitadong fiscal space ay dapat pondohan sa pamagitan ng special o supplemental appropriations na daraan sa pag-aproba ng Kongreso. Sa pinagtibay na 2026 national budget, 7 out of 10 unprogrammed appropriations ang navito ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, manang Milky. Retired General Romeo Poques nanindigan namang hindi nang hihikayat na pabagsakin ang gobyerno. RH15, Giselle Ricafort, Giselle. Giselle. Wala si Giselle.
Sandali lamang, oy mga brethren ha, ang mga taga Nilad Masonic Class number 12, sila ay nag-imbita sa kanilang public installation mamaya, alas 2 ng hapon sa Grand Lodge. Incoming Worshipful Master, si Yusek Carlo Bala, Senior Warden Kuyang Ed Del Mundo, at Junior Warden Epifanio Hill. Nako, eto ha, sa January 13 naman mga brethren ha, next week, Martes, public installation naman ng mga taga Mensyu sa Masonic Lodge number 93. Ang incoming Worshipful Master, Commissioner John Lumagi. Senior Warden John Erwin Cheng. Junior Warden Daniel Hofilenya. Bigat ang gohas. Ang guest of honor and speaker, Most Worshipful Raul Canon. Inspirational speaker, si Berry, Very worshipful, Secretary Sani Angara. At congratulations din kay General, ang Onion Magnate ng Central Luzon. Yung mga brethren sa Allium Sepa Masonic Class number 453, sila ay meron ding public installation sa next month pa, February 28. Worshipful Master General Moises Pagaduan, Senior Warden Romar Cambri, Junior Warden Alexander Guerrero. Ang guest of honor ni speaker, si Congressman Romel Angara. At ang inspirational speaker, si Berry, General Ponce Peñones ng PNP Region 3. Ayan mga brethren, congratulations and good luck. The road is long. Naku, may mga babatiin pa tayo rito, Sister El. Ayan, bukas na lang daw yan. Si Lito Palapag pa. Ayan, ito pa ha. Si Rodi Di Asis ng Sulana, Cagayan. Birthday, sabi ni Kuya Doming. Ayan. Oy, Noble Martin Usaita. Ayan, kumusta raw Attorney Samaniego? At good morning, Kuyang Humubono Boy Pique at Kuyang Wilfred Yu. Ayan, napakibati rin ng happy birthday kay Right Worshipful General Rivera from Kuya Wilfred and Kuya Mark Yu. He ain't heavy. He's my brother. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless. Si Giselle ay abangan na lang natin report kay Wonder Woman, Miss May Binauhan. Susunod na, Wonder Woman, Operation Tulong, Miss May Binauhan. Oras! Dito pa yung resolution mo. 10:05. This time check is brought to you by